Hello, good morning. Good morning mga ka-chiki. Chikiday, chikidong, good morning. Nandito tayo sa baba, sa bahay. At good morning sa lahat. Labas po tayo. Ang weather namin dito, napakainit to. Init ng weather. Grabe init. Ang time natin na yun ay 11:30. Yan o, itong weather namin. Nandito si Lolo. Init. Dito si Lolo, kapitbahay namin. Good morning. May punta tayo sa factory. Napo po ako i-share sa inyo na video na yun ay pinasukan ko ng 2 araw sa Bakalan. Pinasukan ko po yun. At ayun na nga ay tinatry ko yun 2 days. Tapos maganda sana. Maganda ang factory, tuloy-tuloy ang trabaho. Ang kaso lang, medyo may kababaan ang sahod. Bali, one day, 1,300. Tapos, pag mag-OT, alas 5:30 hanggang alas 9. So, pag kumpletohin mo yun ng 13 days, kasi pahinga ng Sunday, so, 2 Sunday, 13 days lang ang kumpleto. Kumpletohin mo yun ng araw na 13 days, malaki-laki din ang sahod mo. Na magkasahod ka rin ng 13 days is nasa 26,000 NT. So, ayun na nga, ay pag mag-isang buwan mo, nasa 50,000 ka mahigit. Ang kaso lang po ay medyo may kabigatan kasi may dumaan po. May kabigatan kasi po yun, bakal. Tapos, ang sa akin doon ay alikabok. Tapos, dito ko muna ilagay. Sorry. Dito ko muna ilagay. Sandal ko muna dito. Yan. Ang kaso lang, siya, alikabok, tapos ligo ka sa pawis kasi init. Lang kasi siya, yung hero siya. Medyo mataas naman, pero init pa rin kasi hindi naman pwede mag-aircon doon kasi bakal ang trabaho. Tapos yun na nga po ay pinasukan ko yun, tinatry ko ng 2 araw. Tapos, yung unang araw ko ay okay. Pangalawa, okay pa rin, kaso lang nagsama yung alikabok at saka init, nahirapan ako huminga, sumisikip yung aking dibdib. So, hindi bagay sa akin yung trabaho na yun kasi alikabok nga. Tapos, ligo ka sa singot, pawis ba? Kahit may electric pan ang gamit, pero pawis pa rin kasi ang bakal alikabok. Tapos, pag nagsasander, nagliparan yung alikabok. Tapos, pa yun? Sander, alikabok ng bakal yun. Hindi natural na alikabok. Kumbaga halo na yun, alikabok sa bakal, alikabok din sa yung natural na alikabok halo. Kaya masama din yun sa baga natin. Pangalawa, siya, dangerous siya na word kasi bakal siya. Medyo may maliliit ang gawa namin. Pipes ang gawa, tapos may mga ritaso rin siya, maliliit. Pero may kabigatan kasi medyo may kakapalan din. Siguro mga 2 inches yung mga ritaso na yun. May 2 inches ang kakapal. Or may 1 inches. Baga, karamihan ay 2 inches. Tapos may mga 5 inches o 6. Medyo mabigat-bigat. So, delikado siya kasi ang trabaho na yun dapat pang lalaki. Kahit pang lalaki ang trabaho na yun, doble ingat kasi bakal po. Kung hawak mo yun, pag ina-arrange mo, pag mahulugan ng paa mo, talagang durog ang buto. At ngayon, ang gawa ko doon ay nagugupit lang yung tinatali, yung mga ritaso-ritaso. Ang tali doon, bakal din, gugupitin namin yun. Ang gamit ng gupit namin is yung panggupit sa bakal talaga. Ayun, tapos yun na nga, pagkatapos ng maggupit, linisan namin yun. Tapos yung mga ritaso, pagkatapos linisan, bibilangin, kahit magkano, basta bibilangin mo yun. Tapos itatali ulit yun, itutusok, tapos itali ulit. Tapos yun lang ang gawa namin, araw-araw, kahit mag-uti ganun. Pero may din, yung nagpapacking ng pipes, crane naman ang nagbubuhat, pero delikado po kasi pag halimbawa maputol yun, yung yung belt, yung tinali dun sa pipes, yung mga kahit anong klaseng bakal, kung mapatig po yun,
sigurado talagang babagsak yun. Tapos nandiyan ka sa harap kasi nag-ooperate ka doon ng machine at saka nandiyan ka nag-aalalay. Pag babagsak po yun na hindi mo alam, talagang delikado. Babagsakan talaga yung paa o ano, delikado po siya. One time, bago ako pumasok doon, bago ako nag-apply, may nadisgrasya na po na isang trabahante doon. Matagal na po siya nagtrabaho doon, mga 11 years na daw yun. Na-disgrasya po siya, nag-operate siya ng crane. Yung crane kasi yung sa taas yun ang nagbubuhat. Nag-operate daw yun. Tapos ngayon, inaano na nila yung tinali na yung pipes, naka-belt na. Siguro yung belt noon, hindi naka-clip ng maayos. Tapos yung paghila na itaas, bigla daw bumagsak. Tapos nitong natamaan yung hita. Kaya ayun na disgrasya yung trabahante na yun. Na hospital, siyempre operahan daw yun. O operahan yun kasi kailangan operahan yung paa, yung hita niya. Kaya ayun, delikado. Kaya yun po ay isang araw lang po ako doon pumasok, hindi na ako bumalik kasi iniisip ko magkasakit ako doon. Pangalawa, delikado talaga. Kaya ayan, isi-share ko po sa inyo yung ano na yun, video ko na yun. Maikli lang po, sana po ay panoorin ninyo ng hanggang matapos kasi maikli lang po talaga yun. I-ano ko lang dito, idugtong ko. Sana po ay panoorin nyo hanggang matapos and please subscribe na lang po sa aking YouTube channel, Melly Factory Worker and Traveler. Please and thank you so much. So, good morning sa lahat. At tayo ay aalis na kasi may pupuntahan po ako. Punta ko doon sa ibang factory. Yung kung saan ako nagtrabaho na first time kong pinasukan na fish factory worker kasi may kaibigan akong puntahan doon. So, tara. Hindi ko na po kayo maisasama pala no sa pagpunta kasi mahirap man yun maghawak ng cellphone. Wala kasi akong malalagyan. Sira na yung stand ko. So, hindi ko kayo maisasama. Sa hanggat maipapakita ko na lang sa inyo, dugtong ko na lang. So, sige, alis na po tayo kasi kailangan nating umalis kasi 11:30 na. Baka ay maglabasan na sila ngayong tanghalian na break time nila. So, kailangan makarating ako doon ng 12. So, tara, update ko na lang kayo. Ipakita ko na lang sa inyo kung saan ako huminto na doon ako sa kalsada. Pero magtakbo ang motor, hindi ko kayo maidala. Pasensya na po. Nandito na tayo sa daanan ng stoplight. Dito daanan natin papunta ng factory. Pakita ko sa inyo, drive tayo sa cliff. Dahan-dahan lang. Ito po ang dinadaanan natin. Meron dito Family Mart. Ay, 7-Eleven pala. Ayan, nagunan. Ganda daanan dito kasi malilim. Maraming kahoy.
bahay po dito, malayo po sa palengke pero maraming bahay. Oh. Malayo ng groceries pero ang ano dito, ang mayroon dito Family Mart, 7-Eleven. Ayan, may bundok doon. Ganda pang view doon, may bundok. Ito po yung dinadaanan ko yung kung saan ako nagtrabaho ng unang trabaho ko na fish factory. Yun ang puntahan natin. Yan, bagong building na naman yan. Oh. Alam nyo po, ano, bahay po yan. Yan, oh. Bahay lang yan dito. Mga bahay. Ayan, nag-go na tayo. Buti pa dito, may paradahan sila. Oh. Kamalaglag yung ating cellphone. May paradahan sila dito. May factory kasi. Oh, diba? May paradahan sila. Oh. Mga bahay po yan dito ay na ano yung aking camera ay natakpan ng aking daliri. Madaanan po natin yung pangatlo ko pa na palang factory na pinasukan. Binago na po. Sarap ng hangin. Ganda pa tingnan mo. Tayo. Ganda pong view dito. Hindi ganong busy dito kasi ano naman to hindi highway ba. Anong oras na magalas 12 na pala. Update ko na lang kayo mamaya. Dito naman ay puro factory naman to dito. Mga electronics, oil, yung cement. Yan ang mga gawa dito. Yan. Dito po sa Kaohsiung, dito po ang maraming factory. Yan. Maingay. Dito po tayo papasok. Maraming klaseng dito, factory sa Kaohsiung, sa Taiwan. Mga katsiki, nandito na tayo. Ito po yung factory na pinasukan ko dati, pangatlong factory. Ayan. Off ko muna ito kasi nandito na yung aking tawagan ko muna. Hello, good afternoon mga katsiki ko. Katsiki dahil katsidong. Chikidong. Good afternoon. Nandito po ako sa bagong work ko. Ayan. Hindi na po ako nag-work doon sa Beans. First time kong nag-work dito. First day. Sinubukan ko lang kung kaya ko. Pero okay naman. Medyo may kabigatan ang gawa dito. Pero dahan-dahan lang kasi peligro. Tapos ngayon, ang gawa namin dito is nagugupit. Mga bakal po ito. Ayan. Ayan. Itong trabaho namin. Mga bakal po ito. Ayan, yung mga bakal po ito. Yung sa likod po, puro bakal yan. Tapos, ayan. Yung trabaho. Mga bakal. Ayan. First day. Hindi na po ako pumasok doon sa trabaho ko sa Beans. Okay naman trabaho doon sa Beans. Magaan lang, kaso lang may kababaan ang sahod kasi magaan na lang naman. Maaga ang pasok doon pag season maaga ang pasok doon. Tapos 6 o'clock AM hanggang 5:30 PM ang pasok sa Beans. Dito naman, ang pasok namin dito ay 8 o'clock. Before 8, kailangan nandito na kami.
7:55 nandito na kami kasi ang manager is nagmi-meeting tuwing umaga. Kaya, ayan. So, ang pasok talaga namin is 8 hanggang 5 o'clock. Tapos, ganito, may 1 hour kaming rest, break time. Medyo makapahinga na. Tapos, ang OT namin is 5:30 ang kainan ng dinner. Tapos, back-to-work nga naman ng 5:30 hanggang 9 ng gabi ang OT. So, ayan guys, medyo mabigat na ang gawa namin kasi ito na nga. Ayan, ito ang gawa namin. Bakal. Ayan, ang gawa namin. So, ito mga bakal po ito. Ito po ay break time, kaya yung mga tao dyan ay tulog. Kaya ako ay dahan-dahan lang. Pero nandyan lang ako sa may locker ko at nagkumuha lang ako ng video habang ako ay nag-break time. Nagpahinga kami. Chika-chika tayo. Kaya ayan na nga. Ayan ang gawa namin. Bakal. Hindi namin yan buhatin kasi may mga crane yung yellow, yun ang magbubuhat. Pero ingat-ingat lang kami. Ayan ang gawa namin. Ang gawa namin dito ay magtagagupit lang ng yung mga tinatali sa bakal. Ayun. Hindi naman kami nagbubuhat ng kaunti. Tapos, ayun. Pinapile kami na yung maliliit lang. Square. Yan ang pinapile namin. Tapos, nagugupit. Yun. Kailangan mo lang konting lakas kasi yung gunting, yung malaki pang bakal talagang gunting yung ginamit namin. So, ayan guys. Break time na po namin sa pahinga. 1 hour. Ayan. I-edit ko na ako konti. Ito po tayo ngayon sa bagong work natin. Don't forget subscribe my YouTube channel and God bless you all. Ito po ay mga bakal po ito at pipes. Ginagamit po itong pipes na to sa barko, sa ship. Ito po ang ginagamit ng barko, mga bakal. At saka yan po, ito po maliliit na pinakita ko sa inyo. Ito po mga ritaso-ritaso po yan. Pero hindi ko po alam kung saan po ito ginagamit. Pero ito po lahat na to, ang gawa namin dito, puro bakal. Para po to sa ship. Yan, ginagamit po ito sa barko, sa ship po. Yan, mga bakal na po yan. Yan po ay tapos na ginugupit, yung mga tali, ginugupit tapos na po yan. So, kailangan na lang yan i-arrange. Katulad yan, ayan, nakabandal na. Ayan, bubuhatin na lang yan. Ayan po ay tinatali ko na din uli at binibilang niyan kung ilan ang bawat isang tali. Yan po ang gawa namin. Yan po ay pipes yan. Pipes. Yung tubo na hindi ko alam kung saan para saan yan. Basta sa itong lahat na bakal na to ay para sa barko na ginagamit ng barko. Ang tanong ko lang po ay bakit kaya lumulutang ang barko at ito po ay lahat bakal ang laman ng barko? Ang laki ng question. Ayan po ay pipes po yan. Depende sa size, may maliit, may malaki ang pipes. Ayan po ang gawa namin. Ayan na po, ang magbubuhat po niyan ay 3.